henerasyong mulat sa kultura ng mga dayuhan, mahirap ang magsalita o magsulat ng tuwid na Filipino. Pero ngayong buwan ng wika, may payo ang mga eksperto. Lahat daw ng banyagang salita ay mayroong katumbas sa Filipino. Kailangan lang ng pagmamahal sa wika para ito'y mahanap. Si Lay Alves on assignment. Hindi na kami magkasundo ng daddy mo. Huwag kang magtataas ng boses, ha? Sila ang tinig sa likod ng mga paborito nating drama sa telebisyon. Mapa-Espanyol man, Korean o Chinese ang palabas. Sinisiguro nilang swak ito sa panlasa ng masang Pilipino. Pero paano nga ba naisasalin ang mga linya sa paborito nating telenovela? Pag foreign language yan, meron silang ginagamit na tugma sa country nila. Tugma sa nationality nila. Pagdating sa country mo, mag-iiba yan. Mabusisi ang proseso. Una munang isasalin sa Ingles bago isalin sa wikang Pilipino. Pagkatapos nito ay isusulat naman ang sync script na binabasa ng mga dubber. Kailangan kasing swak sa buka ng bibig ang dialogue. Pero hindi lahat ng pagsasalin ay ganito kamitikuloso. Sa panahon ngayon, teknolohiya na ang solusyon, lalo na ng mga estudyanteng mas sanay sa wikang Ingles. Karamihan ng mga subjects namin ay nasa lingwahe ng English. Sa totoo lang, kadalasan nagko-console ako sa dictionary at sa Google Translate. Kung titignan natin ang kakayahan ng mga estudyante sa pagsasalita ng Filipino, masasabi ko na nasa average level ang mga estudyante. Sinubukan namin ang kaalaman ng mga estudyante sa wikang Pilipino. Paano natin sasali ng quiz sa Filipino? Pagsusulit. Maikling pagsusulit. Sali natin sa Filipino ang table. Lamesa. Lamesa. Sobra. Mesa. Subukan kaya nating pahirapan. Okay, so anong salin nito sa Filipino? Departamento ng Hukuman. Iba pa? Kagawaran ng hustisya. Iba pa? Kagawaran ng kagaran. Ang National Artist for Literature na si Bienvenido Lumbera, kilala sa kanyang pagkasali ng mga banyagang dula. Gaya na lang ng King Lear at Julius Caesar ni William Shakespeare. Hindi lang daw salita ang sinasalin, kundi maging ang kultura. Mahalaga ay alam ng tagasalin ang kultura sa likod ng lengguwaheng kanyang isinasalin. At dahil nakasalalay ang wika sa mga gumagamit nito, kung minsan daw ay may mga nakakalusot na diwasto. Halimbawa yung salitang kaganapan. Walang salitang inimbento lang yan ng media to find an equivalent for event. Malaya ang wikang Filipino at bukas sa pagbabago, pero kailangan din daw tandaang may susi sa wastong paghulma rito. Mayroong partikular na pagmamahal sa lengguwahe niya. Pipilitin niyang humanap ng katapat. Bago sila maging bihasa sa Ingles, ay kailangan nilang maging bihasa sa sarili nilang wika para hindi sila maging dayuhan sa sarili nilang bayan. Lay Alves, GMA News.